ito, Financial Insurance Contract Liabilities, ICL. Napaliwanag ko po na ito kung ano ibig sabihin niya. Ito sinasabi, the faithful representation in the financial statements of provision for insurance contract liabilities amounting to 1.150 trillion and 266.873 billion for the calendar years 2023 and 2022 respectively cannot be ascertained due to the following factors. In Filipino, hindi ito matukoy dahil sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Ma'am, doon po kayo magsimula. Ano ibig sabihin nito, ma'am? Narito ang Balitang Pinoy TV. Na umaga po, Professor, ma'am. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Maganda ang topic ninyo ngayon. Kaya talagang kailangan simulan na. Opo, yes ma'am. Sige po. So thank you. Ma'am, ito ho muna. No? Kahapon po doon sa hearing sa Kamara, ipinapangalandakan po nitong si PhilHealth, CEO and President ng PhilHealth na meron daw pong ibinigay na qualified opinion ang COA sa kanila. Na para bagang, sandali lang, maganda naman ang naging kumbaga assessment ng COA sa PhilHealth. Kapag pa sinabing qualified opinion, ano ba ibig sabihin nun? Unahin natin yung apat para madali yung pagpapaliwanag. Okay lang ho ba? Ang isa po kasi ay unqualified. Yun po yung clean. Uulitin ko po, ang sinasabi ko ng ating opinion ay yung base sa presentation ng financial statement. Para humapaglalim natin, parang ibig sabihin, pag sinabi ng ang financial statement, ang cash mo ay 100 million, ito ay nasa bangko, ibig sabihin pinapatunayan ng management na yung 100 million, pag-aari nila, ito ay nasa bangko, nag-i-exist. Now, pag nag-i-issue ng audit opinion ng auditor, tinitingnan niya yung application ng tinatawag nating accounting policies. Tama ba yung pag-set up ng estimate? Tama ba yung valuation? Tama ba yung mga assertions? In other words, ito yung presentation ng FS. At most, isinasama yung konting ng internal control. Pero hindi ibig sabihin, hindi tinitingnan dito kung paano ginamit yung pera. Okay? So, pwedeng merong unqualified na sinasabing free from material misstatement, pero may irregularities. Pwede yon. Kasi nga, hindi usapan ko. Pag sinabi natin qualified, parang sinasabi mo na merong mga exception Kaya hindi ko masabing free from material misstatement. At naka-enumerate yung mga basis ng tinatawag nating qualification. Kumbaga parang sinabi natin, Ted, na, teka, mga users ng financial statement, hindi ko masabing ito ay free from misstatement dahil sa mga susunod. Unreliable, cannot be accounted for, pagalugin natin at ilagay natin sa usapang pang-ordinaryo. Kumbaga ay parang sinasabi mo, paano ko naman mapatunayan na ito nga ay mukhang walang misstatement? Parang hindi ko naman yata masiguro na ang balanse ninyo. Yun, ang sinasabi. Pangalawa, sinasabi na parang incomplete ang records. So, wala akong basis para magsabi na free from material misstatement. Dahil nga, nakita natin na inadequate at meron din silang sinabi na inconsistent yung application. Diba? Yung ginamit mong application ng valuation ng isang taon ngayon. Yun po. Pero hindi ito nagpapahayag ng anything about financial health condition. Wala po yun. Opo. Yung nga po ang gusto natin pong sana nga po ang mga kongresista po natin aralin itong COA report para maliban sa sinasabi, meron din po silang kaalaman doon sa katotohanan ng mga sinasabi. So ito tayo. Ito pong part 2 ng observation and recommendations. Babasahin ko lang po, Professor Mama, para lang, yung pauna lang pong mga salita kasi napaka-komplikado. Opo. Nakalagay dito, Financial Insurance Contract Liabilities, ICL. Napaliwanag ko po na ito kung ano ibig sabihin niya. Ito sinasabi, the faithful representation in the financial statements of provision for insurance contract liabilities amounting to 1.150 trillion and 266.873 billion for the calendar years 2023 and 2022 respectively cannot be ascertained due to the following factors. In Filipino, hindi ito matukoy dahil sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Ma'am, doon po kayo magsimula. Ano ibig sabihin nito, ma'am? Pag sinabi po natin hindi matukoy, ibig sabihin po ay posibleng mas malaki pa
Oo, kasi naipaliwanag na ho yung ICL, parang kumbaga, 'di ba ho ba ito ay health insurance, bawat bawat premium na binabayaran sa iyo, syempre parang pumapasok ka sa kontrata na ito yung benepisyong ibibigay ko sa iyo, pero itong benepisyong ito hindi natin ma-estimate kung magkano until after gamitin mo, magkasakit ka halimbawa, Ngayon, para po ma-estimate yung tinatawag nating insurance contract liability. Kasi parang sinasabi pa natin, Ted and Chacha, parang sinasabi natin paano kung halimbawa in the next 2 years ay magkaroon ng another pandemic? Di kailangan i-recognize na natin yung posible natin, yung ating future liabilities, Pag sinabi nating hindi natin matukoy, parang hindi tayo sigurado, hindi tayo sigurado, hindi natin ma-establish na ito na yon. Critical ito kasi ito ay ibinabawas sa ating equity, di ba? At ito ay ito ang subject, ito yung iniikutan ng ating reserve fund, di ba? So, bakit hindi siya matukoy? O ayun, posible kasi na unang-una, nakita naman natin yung findings sa mga nakaraang may problema rin sila doon sa kanilang membership data. Di ba, Ted, halimbawa, i-compute mo yung magkano kaya ang aking future liability. Kailangan, alam mo, reliable ba yung membership data mo? Hindi lang yung reliable ba? Na-capture mo na ba kung ilan ang members mo? Pangalawa, na-capture mo na ba yung claims na nakapresent sa iyo? Siyempre, kung halimbawa yung ibang claims ay nasa ibang region, nasa ibang probinsya, sabi nila, nagkakaproblema din sila sa kanilang sistema, sa kanilang IT. Kung ito'y na-capture ng tama at na-capture on time, wala tayong problema. Pero kung halimbawa hindi, malaking bagay yan. Maaapektuhan yung ating pag-estimate ng liability natin. Pangatlo, halimbawa, sinasabi natin, alin dito sa mga benefit na ito yung naka-file na, pero hindi pa natin nababayaran. Pag binasa natin yung mga findings ng auditor, lalong-lalo na yung basis for the issuance of the qualification, ay talagang matindi yung nagre-raise siya ng doubt. Ayan, kumbaga parang naging mabait ang ating auditor. Kumbaga parang sabi lang niya ay, parang medyo pwedeng magkaroon ng pagdududa kung tama ba yan. Kasi ang pinag-uusapan dito, kailangan more or less yung estimate mo, tama ang valuation, tama yung ating assessment, ng estimate natin. Dahil kung hindi tama ang data na pagbabasehan yan, incomplete ang records, hindi rin yung may problema ka sa iyong IT system, mali yung ICL mo. Mali yung iyong kumbaga projection. Hindi naman natin sinasabing mali. Ang sinasabi lang ay hindi matukoy. Sa usapang madali. Sige ma'am, let me help you ma'am sa atin lamang mumunting kaalaman dito po sa pag-aaral nitong isyong ito. 4 kasi sinasabing ang dahilan kung bakit daw po hindi nila ma-assert, hindi nila masiguro yung pong sinasabing na contract liabilities, insurance contract liabilities po ng PhilHealth, tama ba? Kasi 4 itong dahilan. Pwede ba sabihin natin, ma'am, yung una, dahil hindi maipakita na yung completeness at accuracy ng claims and premium data, isang dahilan na gumagawa ng alinlangan kung ang mga ito'y maaasahan o kapanipaniwala. Is that accurate? Tama po yun. Okay. Yun na nga po yung sinasabi natin kanina na kung yung members data mo hindi reliable. Yung pangalawa, yung letter B ho dito. Pangalawa, tama ho ba ito? Kasi ang English komplikado. Pangalawa, ang pagsusuri ng 2023 Actuarial Valuation Report na dapat ay susukat kung sapat ang ICL at nakitaan ng inconsistencies and irregularities that affects its reliability and validity as to third parties. Tama po ba yun? Lumalabas po ng ganon? Tama po yun. Yung actuarial kasi, Ted and DJ Chacha, medyo linya ito ng mga eksperto. Talagang may expertise yan, yung nag-aaral, kahit ako hindi ko masyadong pero pinag-aaralan ng auditor kung tama ba yung mga assumptions nung gumawa ng actuarial costing. Yung pagkasabi mo, huwag nating masyadong gawing technical, tama po. Yung members din, tama po yun. Yung actuarial valuation kasi lumalabas po dito talaga, yung pong kalusugan ng pananalapi ng korporasyon, di ba? Oo. Okay. At saka, dugtong-dugtong ito, Ted, di ba? Paano tama yung actuarial mo, yung members data mo? Okay. And then, ito pangatlo dito po kasi ito pangatlo, ang paggamit ng iba't ibang sukat o batayan ay sadyang nagpapahirap sa pag-unawa sa mga nilalaman ng financial statements na pumipigil sa mga bumabasa o gumagamit nito upang makatulong na makarating sa mga makabuluhang economic decisions. Tama po ba yon?
ay ang galing-galing nyo. Ay ibig nga po sabihin, yun po yung sinasabi natin kanina na dapat consistent ang application ng accounting policies. Kasi paano mo i-compare yung halimbawang balance ng ICL last year between now, kung magkaiba yung valuation na ginamit or magkaiba yung basis or magkaiba yung estimates, ay para tayong nagko-compare ng apples and oranges. So, dito po tumutugon yung mga sinasabi natin, ito yung concern ng financial audit. Hinahanap mo rin, bahagi yan ng audit opinion, yung consistency in the application of accounting policy. Okay. Pang-apat, ito ho yung huli. Lumalabas po dito po sa kanilang report ng COA. Pang-apat, hindi ito akma sa itinatagdang accounting and financial standards. Ito naman po ay standards. Ito ho ay kasi bilang audit napaka-precise nito, practice meron tayong international standards na parang pinag-uusapan na okay, dahil ang financial statement ay ito yung parang language of business. Pero kung ay financial statement ng gobyerno, ito yung tool of accountability, parang ganyan. So kailangan meron tayong standards na sinusunod. Now, sinasabi lang ng auditor na mukhang yung practice nyo ay hindi compliant sa standard. Ay pinapahayag naman na non-compliant. Opo, diba? okay. Sige po. So ma'am, sa pangkalahatan po, maaari ho ba nating isipin dahil po sa ginawang itong report ng COA, na sa ngayon, nangangako po kahapon sa hearing, ang dami pong idinagdag na pangako ng PhilHealth Management ng karagdagang benepisyo. At maging, sinasabi nila na hindi, meron kaming sapat na pera para sa aming operasyon at yung pong aming obligasyon sa insurance contract liabilities. Pwede ba isipin natin na napakahirap sa PhilHealth ngayon na mangako ng karagdagan pagpapalawak ng benepisyo at maging dito po sa ICL, gayong hindi pa nga malinaw talaga ang totoo nilang financial viability o standing? Okay, ito yung ating parang hamon Kumbaga, bago kayo mangako ng mga benepisyo, etc., ayusin niyo muna yung records niyo. Para masabi nating katiwa-tiwala, di ba? At kompleto. Kasi nga, mahirap mangako ng gano'n. Plus, itong pangako nila, ito yung ang punto na gusto natin. Buti kapag DJ Chacha, nagbabasa kayo ng audit report, nagugulat ako, ang kilos ng Kongreso, ang kilos ng Presidente, ang kilos ng Senado, inconsistent dun sa finding ng audit report. Samantalang, binibigyan lahat yan ng kopya ng audit report, di ba? Alam mo po kung bakit. Pwede ho bang aking idugtong na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sabi po dito sa lagi nila sinasabi may excess funds, kaya pwede. Pero ito po yun. Based on Section 11 ng RA 11223 ng Universal Health, yung accumulated reserve na tinatawag shall be used in the following order. Una, establishment of the reserve fund equivalent to the actuarial estimate of 2-year projected program. Ang ibig sabihin, i-estimate mo muna kung magkano yung pananagutan mo in 2 years. Increase in program benefits and decrease in contribution. Take note Pagkatapos mong mapaghandaan ang iyong posibleng panagutan sa 2 taon, iisipin mo, increase ang program benefit at i-decrease ang contribution. Pangatlo, saka pa lang mag-i-invest. Ngayon, ang ginawa ng PhilHealth, in-invest na muna nila. Kung kaya nga napakahalaga nung audit report ng COA, especially yung audit na yung table sa 15.9 na audit finding, especially ang table 57. Kasi dito pinapakita, sabi natin ang reserve fund, kailangan may anticipation ka. Kaya niyang sagutan ang iyong pangangailangan in the next 2 years. At sabi po dito, based on actuarial fund, reserve, valuation report. Noong 2022, ang projected reserve mo ay 275.79 billion. Ang reserve limit mo ay 432.44. So, ibig sabihin, meron ka na kaagad deficit ng 156.65, di ba? Noong 2023 naman, 332.76 billion, ang reserve fund naman na requirement mo ay 500.64. So, meron ka ng deficit ng 167.88. Ngayon, bakit nga may deficit? Kasi nga, inuna mo munang i-invest di ba? Paano mo ngayon sasabihin na mayroon kang excess fund? Ay, tingnan natin ang actual. Kasi baka sabihin, po yan, Sa actual, pag pinag-usapan natin yung actual, kasi nabanggit ko kanina, yung projected reserve, 2022, 271.25 ang actual reserve fund. Ang reserve limit na dapat nating sundin ayon sa batas ay 470.59. Noong 2023, ito ay 463.68. Ang reserve fund ay 560.55, kaya meron ka ng deficit na 96.87. Ngayon, baka sabihin ay nakalipas na yan. Tinignan ko po yung March financial statement nila. Kaya nga nalulungkot ako, hindi nila binabasa yung report ng COA at mukhang hindi rin
mukhang hindi naiintindihan ng financial statement. O baka talagang matigas lang ang ulo. Okay. Yung balance nila as of March, 1.252 ang trillion ang ating ICL, ano? Ang reserve fund, ang reserve fund nila ay 488 trillion. In other words, deficit ka na. So ito po yung tanong natin. Malinaw po sa batas. Ang sabi sa batas ay, ikaw ay may accumulated reserve. Meron kang kinita. Pinasok mo sa reserve fund mo. Dahil health insurance ka, kailangan meron ka lagi naka-standby. Diba? Nagpapaaral anak, meron ka nakasubing pang tuition. At saka pagpapakasakit. Diba? Ano mo, meron kang equivalent na 2-year requirement. Hindi mo pa nga natutupad. Hindi mo pa naaabot. Yung tinatawag nating reserve para sa 2-year requirement. Eh, paano ngayon, Ted? Kung biglang magka-COVID na naman? Ano mo, meron deficit ka na. Kaya ang tanong, nasaan na sinasabi nyo? Pangatlo, ay kung sinasabi nyo ang may excess fund, remember, kung may excess fund, ano ang prioritization accordance with the law? Ay i-expand muna natin benefit. Pangalawa, babaan natin ang contribution. Saka pala ang tayo pwedeng mag-invest. Opo. Ay, eto nga ang ginawa nga natin, hindi pa natin nasasapat yung nag-invest na tayo, di ba? Tapos, binawi naman. Diba? Opo, sige po. So, Ma'am Heidi, ano ang implikasyon niyang binabanggit niyong lumalabas nga dito, deficit ka pa. Tapos, nakapagbawas na po sila ng yung unang tranche ay 20 billion, second tranche 10 billion and then 30 billion. Pinahintulan po ng Supreme Court yung 29 billion. Pero maliban diyan, ngayon wala na po silang subsidiya na sa syntax na ang estimate nga po ng iba ay baka 70 billion. Ano pong implikasyon niyan sa financial health ng PhilHealth? Ito po, magandang tanong mo. Ang galing-galing niyo talaga magtanong. Unang-una ho, pakita lang natin sa bayan na nandito rin sa audit report ito at sana binasa ng ng board ng PhilHealth, binasa sana nila pati ng Kongreso at ng Presidente. Yun pong pag-pull out nung sinasabi nating 20 billion, hindi ho yun basta na lang ipinull out. May implication po yun dahil hindi po ba naka-invest yan? Hindi ho ba in-invest nila yan? So ang ibig sabihin po nito, nung pinlano nilang i-pull out yung 89 billion, in-estimate na po kagad ng auditors na 2.5 billion ang mawawala. Ngayon, sabihin natin, ano yung actual? Doon sa 20 billion na nailipat na nila, ang nawala po sa coffers ng PhilHealth ay 59 billion in terms of documentary stamp and 329.300 million in terms of losses. Kasi may pre-termination pa eh. Di ba? Ito yung ating nakasama ng loob. Hindi tayo basta naglilipat ng perang parang type mo lang. Lalong-lalo na kung isipin natin, saan ito inilipat? Saan ibabalik sa National Treasury and then ikakarga nila sa unprogrammed funds, Hindi ba parang ang pangit-pangit na hindi naman pala siya walang cost eh. Kaya bago ho tayo mangako na, ay maganda yung namin, itama niyo muna yung record niyo, yun ang una. Pangalawa, teka sundin niyo muna yung provision ng Universal Health Law, Kasi nasabi, ay wala ka pang 2 taon na provision eh. Paano ka magsasabi na meron ka ng excess cash? At pangatlo, ito yung tinatawag natin pwede na mahalaga din natin maanuhan. Tama-tama, kapapasa lang ng mga CPAs kahapon. Congratulations sa kanila. Yung tinatawag nating going concern concept. Ayan, ang going concern, Ted and Chacha, parang sinasabi natin, ito ay mahalagang ng gobyerno. Kung sa business, mahalagang business. Kailangan magpatuloy. Ma-manage mo yung losses at Malakas ang loob ng PhilHealth. Dahil sabi nila, wala kaming going concern issue. Kasi kami ay binibigyan ng subsidy. Lekat mo kahapon, nung isang araw, sinabi ng BICAM, 0 subsidy. So ang ibig sabihin nito, ay hindi lang tayo nawalan ng 388 million na pera sa PhilHealth. Kung hindi, meron tayong problema pagdating sa going concern. Lalong-lalo na, ipinlagnat rin ng auditor yung tinatawag nating liquidity risk. Siyempre balik tayo sa ICL. Kung hindi tama yung pagka-program natin, kung magkano yung ating babayaran in the future, posibleng manganib ang ating liquidity kung magsabay-sabayan. Sasabihin nyo naman ay, hindi naman nangyayari yun. But who can tell? Nagkaroon tayo ng COVID at hanggang ngayon nga, ang dami nating mga unpaid na mga claims So ito ho yung magandang katanungan yun. Napakaganda ho ng impormasyong binabahagi natin. Mukhang hindi nakikinig, hindi nagbabasa ng audit report ang mga dapat magbasa. At mukhang hindi tama ang impormasyon sa mamamayan. Nakakalungkot po yan. Kaya salamat Ted and Chacha. Napakalaking tulong ng inyong programa. Opo, ito nga po sana ang magiging guidance ng ating mga policy and decision makers, mismo. Kasi ang presidente, nung Monday, humarap siya, sinasabi niya, ang dami-daming pera. Walang problema ang PhilHealth.
Di ba? Nag-aawak-awak ang pera actually. Meron pang surplus fund, may investment fund, may reserve fund. Yun po ayun ang kaisipan ng presidente at baka naniniwala ang taong bayan ng mga miyembro ng PhilHealth. Okay, oo. Tama yung sinabi mo. Ang dagdag ko lang, gusto kong pasalamatan yung audit team. Siyempre, ayoko namang sabihin na parang ang dami kong alam, para bang ako ang nagtrabaho dito. Hindi po. Ito po ay trabaho ng mga COA. Kaya kaway-kaway at pasalamatan natin yung team behind this report. On the other hand, lagi sasabihin, ba ikaw ang nagsasalita dyan? Kasi nga hindi pwedeng magsalita yung mismong naandon dahil sila maiipit sa politika at ayaw po natin yon. Pero salamat sa programa, nililinaw po natin, hindi totoong may reserve. Hindi mo pa nga nasasatisfy yung tinatawag nating reserve requirement. Na punduhan mo, dapat meron kang nakasuksok sa iyong sa future mong pangangailangan in 2 years. Hindi mo pa nga naiitama yung members data mo at saka yung ibang estimates and valuation na pinapoint out ng auditor, di ba? Kung sinasabi natin na deficit ka na doon sa requirement na yon, at hindi lang sinasabing 2022, 2023 yung March financial statement nila, deficit na rin sila. Ang ibig po sabihin nito ay wala tayong excess cash. At lalong-lalo na kung mangangako ng expanded benefits, ay ano po kayong mangyayari sa reserve fund? Pwede naman po talaga. Yun po ay compliant with the provision of the law. Nasabi ay kung may excess fund. Pero, ang una muna, mayroon pong order of priority, di ba? Ang una muna, satisfy mo muna yung reserve. Ibig sabihin, kailangan may 432 billion ka muna noong 2022 bago ka mag-expand at bago ka mag-invest. Yun po ang order Okay, noong 2023 naman, kailangan may 500 billion ka bago ka mag-expand at bago ka mag-invest. Hindi nga po natin yun. So ano po ang pinagsasabi nating excess fund? Or excess cash ang sinasabi ko. Well said. Sige ma'am, ay nako, sana nga po mahaba pang ating oras kasi meron pa tayo isa pang kakausaping ekonomista this morning. So pero Ma'am Heidi, we appreciate po ang inyo pong muli pagbibigay po ng inyo pong informasyon at kaalaman sa napaka-importanteng isyong pambayan. Ma'am, mabuhay ka. Mabuhay ka. Salamat na marami. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman